Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang 50 anyos na mangingisda mula sa Infanta Quezon ang nasagip matapos magpalutang-lutang ng mahigit isang buwan sa karagatan dahil sa pagkaubos ng gasolina ng kanyang bangka. Ayon sa mga otoridad, si Robin Dehilio ay umasa sa tag-ulan, isda at niyog bilang pagkain at inumin habang nasa dagat. Siya ay agad na dinala sa ospital sa Batanes para mabigyan ng lunas matapos matagpuan ng MV Veronica at PCG Batanes na halos butot balat at dehydrated na. Samantala, 10 araw na lang bago magsimula ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa May 12, 2025 national and local elections na itinakda mula October 1 hanggang October 8, 2024. Hinihikayat ng COMELEC ang mga kandidato na i-download ang mga COC forms mula sa kanilang opisyal na website upang mapadali ang proseso. Ang pag-file ng COC ay mahalagang hakbang para sa mga nagnanais lumahok sa darating na halalan na layong magdulot ng makabagong pagbabago para sa mga Pilipino. Sa isang joint military operation na isinagawa ng Eastern Mindanao Command kamakailan ay 11 communist NPA terrorists ang nasawi sa Surigao del Sur. Dalawa sa mga nasawi ay kinilala bilang sina Florencio Montella alias Atoy at Felipe Tejero Sr. alias Reb na mga top leader ng nasabing grupo. Na-recover din sa nasabing operasyon ang 11 matataas na kalibre ng armas, pampasabog at iba pang kagamitan. Samantala ay nanawagan naman ang East Mincom sa iba pang natitirang CNT na wakasan ang karahasan at pakinabangan ang mga programa ng gobyerno upang makapagsimula muli ng bagong buhay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapa-reactivate ng voter status online, extended. Alice Go at Cassandra Ong humarap na sa pagdinig ng Quadcom ukol sa alegasyon sa Pogo. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano, asahan sa Oktubre. Dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. Obstruction of justice posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y pagtatago kay Kibuloy. Filipino fans at ilang world-class athletes nakisaya sa meet and greet event ni Olympian vaulter EJ Obiena. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nasabat ng mga otoridad ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga gamit sa pangingisda at mga bangka sa isinagawang operasyon sa Lamon Bay malapit sa Balisin Island, Polillo, Quezon. Ayon sa Philippine Coast Guard, 4 na unmarked fishing boat o buli-buli ang namataan na iligal na umaandar 12 kilometro mula sa baybayin ng Balisin. Ang mga operator ng nasabing mga sasakyang pandagat ay maaaring kasuhan ng mga paglabag sa Philippines Fisheries Code. Samantala, tiniyak ng National Maritime Council na patuloy pa rin ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Kaugnay ito ng kamakailang pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa naturang parte ng West Philippine Sea na layong bantayan ang umano'y reclamation projects ng China. Ayon kay NMC spokesperson Vice Admiral Alexander Lopez, strategic presence ang isinasagawa ng pamahalaan. Aniya hindi limitado sa pagpapadala ng barko ang presensya ng Pilipinas, kundi maaari ring magpadala ng mga aircraft
at ilang pang mga assets ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Sa ibang balita, giniit ni Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List Representative Nicanor Briones na nararapat ng maging commercial use ang bakuna kontra ASF sa lalong madaling panahon. Tugon ito sa pahayag ng SINAG na isang grupo ng mga magsasaka na aniyay hintayin muna ang 6 na buwan na resulta ng 6-month control trial. Depensa ni Briones, naging maganda ang resulta ng kamakailang pagbabakuna kontra ASF sa Lubo, Batangas. Kaya naman isinusulong ng kongresista ang agarang mass vaccination lalo na sa inaasahang pagtaas ng demand sa baboy sa nalalapit na Kapaskuhan. So, kailangan mabilis na makapag-import ng bakuna at nabakunahan yung ating piglets to patinet. Dahil yun lang ang solusyon para mawala ang takot nyo sa sakit na African swine fever. Kung yan ay mababakunahan mo agad ng October, pambenta ng December, January, sigurado hindi natatamaan ng ASF. Makakadagdag yun sa supply, hindi masyadong tataas yung karning baboy at mga bilihin. So, pabor sa consumer. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagpapareactivate ng voter status online extended. Alice Go at Cassandra Ong humarap na sa pagdinig ng Quadcom ukol sa alegasyon sa Pogo. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano, asahan sa Oktubre. Dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. Obstruction of justice posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte, kaugnay ng umano'y pagtatago kay Kibuloy. Filipino fans at ilang world-class athletes nakisaya sa meet and greet event ni Olympian vaulter EJ Obiena. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.